So hello at sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-review natin na finally ang isang gaming smartphone na lumabas noong early 2025, and that is the Poco X7 Pro. Maganda kaya to for gaming? Ito na ba ang perfect na i-recommend sa inyo? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng first impressions ko dito sa Poco X7 Pro, and this time i-review na rin natin tong smartphone na to at nawakan na rin natin siya ng first hand. So yun nga, usapang ano muna tayo, presyo ng Poco X7 Pro. Yung Poco X7 Pro mga ka-J-Vlog, meron tong 3 variants. Yung pinakamura is 8GB 256 na merong presyo na 16,999. 12GB 256 is 17,999. Tapos, yung 12GB 512 is 19,999. Pero, magandang balita nga, sa official store ng Poco sa online, mas mura na po ang Poco X7 Pro. Check natin yan. Check natin yan as of April 10, 2025. Sa online mga ka-J-Vlog, with ano pa to, pwede kayong umutang. Installment. 8GB 256 is 16,000 pesos na lang. 12GB 256 is 17,000 pesos. At 8GB 512 is 18,800 pesos. Kung makikita nyo, below SRP talaga mga ka-J-Vlog pag bibili kayo sa online. And there's a possibility pa na makuha nyo pa to ng mas mura pag meron pa kayong voucher. So napakagandang deal pag bibili nyo sa online itong Poco X7 Pro. So dito sa ating review, syempre, i-share ko sa inyo yung thoughts and opinions ko dito sa smartphone na to, kung sulit nga ba siya, maganda nga ba ang mo-offer na specifications nitong smartphone na to. Isa mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga gandang features ng Poco X7 Pro kung bakit okay rin siyang i-purchase ngayon 2025 as a gaming mid-range smartphone. Number one, sa display. Nakakatuwa yung display nito, very premium, mataas, malaki yung screen size. Unang-una malaki screen size, 6.67 inches. Hindi lang doon, mataas ang kanyang resolution beyond 1080p. W Full HD Plus, 1220p resolution na naka-AMOLED display, 120Hz screen refresh rate pa mga ka-J-Vlog, at ang taas ng nits of brightness itong device na to. So, maganda yung brightness na ma-offer ng Poco X7 Pro na syempre malaking tulong yung pag naglalaro kayo or nanonood ng movies. Kaya matik pag maglalaro kayo sa Poco X7 Pro, malaki na nga yung space nyo for gaming, mataas pang refresh rate, mataas pa resolution, premium display na ang ma-offer ng smartphone na to. Again, hindi po to curve, flat display lang si Poco X7 Pro na, which is mas magandang itong ergonomic ng smartphone, yung flat. Pag naglalaro kayo mas comfortable siya. Kasi pag curve minsan na na accidental touch sa palm. Next mga ka-J-Vlog is the powerful chipset nito, the MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Guess what? Yung chipset nito napakaliit, 4 nanometer lang. Ang taas pa ng clock speed niya, 3.25 GHz. Kaya matik mga ka-J-Vlog pag maglalaro kayo sa Poco X7 Pro, including Genshin Impact, ML, COD, Farlight 84, yung mga ginigame test natin, kayang-kaya yan ng walang kahirap-hirap ng Poco X7 Pro. Alam niyo naman, pag X series si Poco, na more on focus talaga niyan is gaming performance as well. Kaya kung naghahanap kayo ng isang device na sobrang generous when it comes sa RAM at ROM din, magandang i-consider ang Poco smartphone. Kasi yun nga, ang tataas ng mga in-offer nilang RAM at ROM na sobrang bagay sa kanyang price point. Next, camera niya mataas ang main megapixel, 50 megapixel, at maganda dual camera ito. Pero yung pangalawang camera niya is ultra wide camera. Hindi to yung mga marketing getup na depth sensor, AI lens. So maganda dito is ultra wide camera. Magandang terno yan for dual rear camera system. Meron pa tong optical image stabilization, kaya pag magre-record kayo dito hindi siya maalog. Tapos ang video recording niya pa is 4K video recording. Mataas naman yan mga ka-J-Vlog, kaya okay na okay rin. Nakakatuwa dito, hindi lang siya nagpo-focus sa gaming. Camera rin nito, itinutukan din ni Poco, kaya makakapagbigay rin ito ng outstanding camera quality itong Poco X7 Pro. Nga, meron siyang dual steer speakers, kaya pag maglalaro rin kayo dito sa smartphone na to, matakpan nyo man yung isang speaker niya, meron pa isang labasan ng speaker, hindi magdi-distort yung sound. At malakas yung speaker nito nung trinay ko tong Poco X7 Pro mga ka-J-Vlog, kaya pag manonood kayo or maglalaro, hindi naman po tunog lata ang mabibigay nitong smartphone na to. Next, yung battery, nakakatuwa for a mid-range smartphone, beyond 5K na rin, mo offer 6,000 mAh na removable battery. Tapos, hindi lang makunat ang battery nito, napakabilis nyo lang po mag-full charge yung 6K battery dahil equipped to ng 90 watts
fast charging ni Poco. At pag bibili nyo ang Poco X7 Pro, ay magandang balita po, may kasama po itong charger out of the box. Hindi compare sa mga ibang brand na nag-slim box na nawalan charger. Siyempre, kung magbibigay kayo ng isang malaking battery capacity sa isang device, dapat talaga may kasama yung super duper fast charger na meron dito sa Poco X7 Pro. Kaya meron tong kumbaga sa 6,000 mAh battery capacity niyan, full charge lang yan ng napakabilis netong smartphone na to. So yun mga ka-J-Vlog, yung first impression. So yun mga ka-J-Vlog, so far yung mga nagustuhan ko dito sa Poco X7 Pro, ang nakakatuwa nga, sisilabas to noong early 2025. Ngayong April 2025, bukuha nyo na lang to ng below SRP, tapos pag may voucher pa kayo, napakagandang deal nyo makukuha itong smartphone na to. So hopefully, yung mga sinabi kong mga gandang features ng Poco X7 Pro ay makatulong sa inyo, sa inyong buying decision dito sa smartphone na to. So ito yung design at build quality ng Poco X7 Pro. So makikita nyo, meron siyang dual rear camera system. Glossy finish po yung kanyang likod, and I think it's polycarbonate back with 50 megapixel camera, main camera, and yung frame niya is matte finish. Ayan. So matte finish po yung frame ng Poco X7 Pro. At ito yung camera niya. Redesign na siya compare sa kanyang predecessor. Sobrang layo ng design niya sa kanyang predecessor. Which is mas okay yung ganitong design na mga J-Vlog na camera module ng Poco X7 Pro. Lightweight naman din itong device na to. Hindi siya slim din naman. Maganda nga dito is when it comes sa kanyang overall form factor, very comfortable din naman sa grip itong Poco X7 Pro. Tapos sa right side, nandito yung ating power button and yung volume rocker. Since hindi siya lubog, so meaning in-display fingerprint scanner itong Poco X7 Pro. Sa taas naman, marami tayong ganap like yung kanyang speaker grills, IR blaster, and microphone. Sa left side, wala tayong makikita. Sa baba naman ng smartphone is the SIM tray, microphone Type-C, and speaker grill. So, dalawang microphone niya dito sa baba. Tapos, pag binuksan natin ng Poco X7 Pro, bubungad sa atin yung kanyang large display. So, tingnan natin yung quick specs niya sa about. Ang maganda dito is naka HyperOS 2 na to. 16 GB of the total RAM niya. So, extended RAM yan. 12 GB ang kanyang, wait lang. Sorry. So, check natin. Detailed, ayan. 3.25 GHz, napakalakas. 12 GB of physical RAM. Naka Android 15 na siya at 512 GB po ito. So, napaka-smooth din ng display na itong Poco X7 Pro. And, syempre, when it comes sa camera niya, napakalinaw din ng camera nito. So, mag-take tayo ng photo sample. Ayan. Hindi, sige, dito kayo. Ano ba lalatag nyo? 13 Pro? So, take natin. O, di ba? So, malinaw rin naman yung camera nitong device na to. Check natin. So, mag-take tayo ng photo. So, pag kinuhanan nyo, nag-ano pa siya, nagpa-process pa siya. Tapos, sa photo, meron tayong 0.6 or ultra-wide camera. 2 times optical zoom hanggang 10 times digital zoom tayo. Sa video naman, ang pinakamax resolution niya sa rear is 4K video recording. Tapos sa front is Full HD 1080p video recording up to 30 FPS. Ayan. Meron tayong documents, pro mode, portrait mode, night mode for low light shot, at more. Marami tayong ganap dito like the 50 megapixel mode, panorama, slow motion, dual video, time-lapse, long exposure, and director mode. Ayan. So, napakaganda rin naman ng overall display na itong Poco X7 Pro. So, yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question kung sulit nga ba ang Poco X7 Pro. When it comes sa kanya talagang price, specs and yung price niya, talagang naman, tumutugma naman mga ka-J-Vlog. Sulit naman yung specs na ma-offer niya sa kanyang price point. Ang maganda rin sa Poco, nakikita natin na very generous sila when it comes sa RAM at ROM. So, biruin mo 12GB 256 and 12GB 512 na below 20,000 pesos. Meron tayong mga ibang brands na nakikita na nag-offer pa ng 8GB 256 beyond 20,000 pesos, di ba? Kaya, hands down din sa Poco dahil alam nila kung ano yung kayang gawin ng smartphone nila. Kaya nagbibigay sila ng mataas na RAM at ROM para masulit din ng consumers yung performance ng smartphone. Kaya syempre, dapat kung magandang specs ng smartphone mo, terno mo naman to ng reasonable RAM at ROM
para naman yung overall performance ng smartphone ay maganda. So definitely maganda rin naman ni-recommend ang Poco X7 Pro. Maganda siya for gaming, magandang display niya, maganda camera, mataas ang battery, super bilis pa mag-fast charge. So super fast charging pa siya. So kung interested kayo sa Poco X7 Pro, huwag kayong magalala mga ka-J-Vlog, ilalagay ko po yung link niya sa description box. I-click nyo na yan, add to cart nyo na. Habang mura po sa official store ni Poco sa online, i-add to cart nyo na yan dahil napakagandang deal pag binili nyo to sa online.